So isang magandang araw sa ating lahat mga idol. Andito na naman tayo sa ating panibagong video. So ngayong araw ay gagawa tayo ng homemade dumplings. So yan, meron tayong half kilo ng pork na giniling. Yan. So, pwede na rin yung gumamit siguro ng kahit anong karne mga idol, no? O mga gagaya ng chicken or beef. Yan. So yung ginamit natin is pork. So yan yung ginagawa natin. Nagsaslice tayo ng sibuyas. So ang daming version naman ng paggawa ng dumplings mga idol. So ito lang yung sa atin is pag DIY lang po itong atin ngayon. So pwede nyo ring gayahin at saka pwede yung pang negosyo mga idol. Napakaganda talaga ng pang negosyo nitong dumplings kasi medyo maraming nagbibenta nito. Kagaya din siya ng siomai. So mayroon din version nito na xiaolongbao. So magkakaiba lang yung pagkabalot o pagka-wrap niya. Although the same lang po siya ng timplada o texture ng kanyang dough. So sa pagbabalot na lang ang nakadepende sa pag-design. Para siyang ang xiaolongbao kasi parang siopaw na maliliit. So yan. At siyempre yung dumplings is parang half moon yung pormahan niya. So kayo na lang ang bahala mag-design kung ano yung klaseng gusto nyo sa ito na menu o itong recipe. So yan, i-mix na natin yung ating mga sibuyas. Mayroon din tayong pangpalasa. Yan nilagay dyan, asin, oyster sauce, at saka yung ating pangpalasa lang talaga. So, yung nilalagay natin. So medyo kulang pala talaga yung ako natin dito. Hindi pa talagang kumbaga experiment pa talaga itong ginagawa natin ngayon mga idol. Pwede nyo rin i-improvise kung ano yung gusto nyo lasa. So kayo na ang mag-decide kung swak ba sa panlasa nyo yung at yung pang-timpla. Yan. So ito dahil homemade, ito yung ginagawa natin. Nag-try lang tayo kasi curious kasi tayo kasi maraming nagtitinda nito sa mga street foods, lalo na dyan sa mga China, Hong Kong, Japan, yun yung makikita natin sa mga internet mga idol. Na labing napakasarap talaga tingnan yung kanilang mga recipe. So tinry natin gumawa nito mga idol, kung ano talaga yung kalalabasan ng ating ginawang dumplings. So ito, meron tayong all-purpose flour, half kilo po yan mga idol. All-purpose lang yung ginamit natin kasi para malambot. Ang all-purpose kasi is napakalambot na texture. At nagdagdag tayo dito ng corn starch. So konti lang siguro, nasa 1 cup na corn starch. Iwan ko lang kung ibang starch pwede, pero ito sa atin is corn starch lang para hindi tayo masyado komplikado mga idol. Yan. At siyempre wala tayong ninagdag na kung ano pa na pangpaalsa dito. Pure na talaga siya. Pure na harina at saka corn starch. Naglagay tayo ng konting asin para kahit paano mayroon siyang alat konti. So depende sa inyo kung ano yung dito yung nyo sa pangpanglasa nyo. Pwede nyo i-improvise o i-revise. So ito, lang natin to DIY. Mag-cut tayo ito kung talagay natin medyo hindi natin gusto yung texture nito. Pwede tayo magdagdag dito ng pangpaalsa o magdagdag tayo ng itlog o para lumambot yung ating masa. So ito, dahil mayroon tayong machine dito mga idol, hindi natin minasa ng kamay, ipadadaan natin sa ating dough roller na maliit lang. So pwede kayong bumili nito sa mga online mga idol. Mayroon tayong nabibili nito na sa 8,000 ata yung bili natin. Medyo matagal lang kasi ito. Ginagawa natin ito sa ating shawarma. So kung makikita natin mga video natin sa YouTube mga idol, mayroon tayong
ginagawang shawarma. So ito, kung dito natin padadaan yung ating dough. At siyempre dito din tayo mag-hulma. Kasi yung talagang authentic na mga gawa ng Chinese o yung mga sa Korean foods, hindi sila gumagamit nito. Mano-mano talaga yung kanilang ginagamit. Yung gumagamit sila ng rolling pin na maliit sa pagbilog ng kanilang dough. So ito, try natin dito tayo maghulma. Hindi natin gayahin yung ginawa nila. So ito yung natapos na natin na platin na natin, o yun yung final natin na yung kakapal, kasi meron tayong hinahabol na texture at saka yung thickness niya. Yan, medyo makapal-kapal konti sa balot ng siomai. So ang gagawin natin dito mga idol ay magkuha tayo ng baso na ito plastic. So nasa 4 inches ata yung diameter. Siguro kasya na to. Okay na to sa kasing lapad na rin yung mga commercial na dumplings o yung mabibili natin sa mga mall, kasi mayroon na bibili na mga wrapper doon sa mall. Mayroon ding pabilog at saka mayroong square. So ito yung ginawa natin. Tinry natin dito kung okay ba ang ganitong size, ganito kalaki at ganito kapal. So medyo okay naman kasi magkamukha naman sila nung ginagawa nila sa mga Chinese na mga yung ginagamitan ng rolling pin. So ito, pagkasahin natin ito hanggang matapos, ubusin lang natin lahat yung media kilo o half kilo natin. Tingnan natin kung ilan ang abutin, ilang piraso yung magawa natin dito na dough o yung ating wrapper. Yan. So yung natira na pwede pa natin yung padaan yung scrap natin, i-recycle natin yan, ibabalik natin yan doon sa ating roller dough para gawin na ulit na i-plain na natin ulit. Yan o. Yan yung gagawin natin. Walang sayang dito, walang tapon. At ipadadaan natin ulit yan sa ating roller. At yun, gawin natin lahat. So ito na yung nagawa natin mga idol sa media kilo o half kilo na ating harina. Sa nagawa natin dito is nasa 50 piraso yung ating wrapper. So ito na, wrap tayo ng ating dumpling. So ngayon hindi tayo gagamit dito ng gloves mga idol kasi mahirap siya i-fold kung gamit tayo ng gloves. So siguraduhin natin na malinis yung kamay natin. Yan. So sa sample pa man to mga idol, hindi pa man talaga pambinta. Ito yung tayo lang mismo yung kakain nito. Yung mga kasama natin dito, ipatry natin sa kanila kung ano yung ating ginawang dumpling. So yan, i-fold natin siya at saka i-press dyan sa gitna. Yan o. At maggawa tayo ng plates, dalawang plates yung gagawin natin mga idol. Yan. At saka i-press din natin. So gawa pa tayo ng isang plate at saka i-press. Yan. So yung natira, i-fold din natin yan pag ganyan. So yan o, may dalawang plates na para pang design lang po yan mga idol. So depende sa inyo kung ano yung mga style na gagawin, gusto nyo gawin. So sa kabila, binaliktad natin at gumawa din tayo ng plates dyan. At saka yung natira, yan o, i-close lang natin yan para ganyan. So okay na siya. Parang totoo na rin yung mukha niya mga idol. So although DIY lang po to, yan, siguraduhin lang natin na mag-close natin yung talagang sa ibabaw niya para kung mag-steam na tayo ay hindi siya magbubuka. So gawa pa tayo ng isa. So para hindi niya sayang din nakasusunod, ito press at saka gawa ka ng plates dalawa at saka i-press mo yung sa natira. Yan.
napakasimple lang gawin mga idol. Pwede nyo nga gawin sa inyong bahay. O kayo nang bahala sa timpla ng inyong pangpalasa. Kasi iba-iba naman tayong taste mga idol. Ang ating dito, pinapakita natin sa inyo yung proseso kung paano natin gawin yung ating homemade na dumplings. So yan napakaganda ng pangnegosyo mga idol. So sa iba ang bintahan nila kasi nito nasa 5 siguro, 5 piraso is 100. So depende sa inyo mga idol, depende sa lugar kung magkano yung mga ingredients na binili nyo. Kayo na bahala mag-costing kasi hindi kasi pare-pareha yung presyohan sa kada palengke. So ito, gagawa naman tayo ng xiaolongbao mga idol. Parang ganito, parang siopaw. Siopaw na maliit. So fold. Yan, i-fold mo hanggang lumiit siya mga idol. Tapos iurong mo papasok yung meat. Yan. Yan lang parang siopaw siya pero maliit lang siya mga idol. So ito ngayon yung patok na pangnegosyo mga idol sa nakikita natin kahit dun sa ibang bansa, sa China o sa iba pang Asian country. Kahit dito sa Pilipinas mga idol, medyo mabinta to yung xiaolongbao na tinatawag. So yan lang pala yung paggawa ng xiaolongbao mga idol, napakasimple. At siyempre yung quality kasi bakit mahal siya mga idol dahil pure talaga yung kanyang feelings. Yung meat niya is pure, walang dagdag na mga extender. Pira na lang sa mga lamas o sa mga gulay-gulay. Talagang maganda talaga kapag may gulay mga idol. So yan para siyang siopaw na maliit. Pwede nyo gawin sa inyong mga bahay mga idol at siyempre pwede nyo gawing pang negosyo. Yan. Ito na yung ating natapos mga idol. Nakatapos tayo nito ng 50 pesos lahat na dumplings at saka yung ating xiaolongbao. So yan, napakagandang pang negosyo. Kung bibenta natin ito mga idol, kung nasa 7 pesos is ang 100, mayroon tayong 700 pesos mga idol. So yung puhunan natin is wala pang 300 ata yung puhunan natin dito. So napakalaki talagang tubo mga idol ng kanilang ganitong negosyo mga idol. Pwede nyo pang dagdagan, pwede nyo pang bawasan. So ito na yung steam natin mga idol. DIY lang talaga itong steam natin. Yan, pinapakita natin sa inyo mga idol paano gawin kahit sa bahay lang. Siguro nasa mga 10 to 15 minutes yan. Nakita nyo na yung resulta ng ating ginawang DIY o homemade dumplings mga idol. Siguraduhin nyo lang mga idol na lutong-luto yung karne bago natin hanguin dito. Siguro pwede na to dahil 15 minutes. Maglagay na tayo, mag-try na tayo mga idol. So yan yung texture niya mga idol sa ating dumplings. Napakasarap talaga tingnan mga idol kahit homemade lang po ito mga idol. DIY lang po muna tayo. So balang araw is gawa natin ng negosyo to. Although nagnegosyo tayo mga idol, dagdag din sa ating negosyo mga idol. So yan yung Pinas Product mga idol. At siyempre meron tayong sauce. Hindi na natin napakita sa pagluto mga idol. Nakasimple lang sauce natin. Meron din siyang oyster sauce, vinegar at suka at saka soy sauce. So yan. At siyempre yung kalamansi hindi mawawala mga idol. At siyempre maraming salamat sa inyong panonood. God bless you mga idol.